Hello everyone! Luluto po tayo ngayon ng pinakapaboritong pagkain ng mga Pinoy. Walang iba kundi ang munggo na kadalasan niluluto nila ito kapag araw ng Friday. Pero para sa akin, any day of the week, any day of the month, pwede po ang munggo dahil masustansya, masarap at talagang matipid, murang-mura. So mamimitas po tayo ngayon ng alugbati. Ito po ang aking ipangsasahog. Alam niyo po ang munggo, marami po pwedeng isahog. Ang original talaga ay dahon ng ampalaya, saluyot, malunggay, talbos ng kamote, kangkong. Samot-sari po, depende po sa panlasa nyo. Marami po kayong pwedeng ihalo mga dahon. Pero ang original nga po, tulad ng sinabi ko, ay dahon ng ampalaya. So ayan na po ang ating napitas na mga alugbati. Dalawang klase ang alugbati mga kaibigan. May kulay pula, mayroong kulay green. Yung kulay green medyo mild lang ang lasa. Ang kulay red naman ay medyo matapang po. Pero pareho po yan, masarap at masustansya at maraming good health benefits na maidudulot sa ating katawan. So ayan na po ang ating mga napitas. Siguraduhin lamang po natin na malinis, hugasan ng maigi, lalo na kung along the road ang inyong pinagtaniman dahil may mga dumadaan ng mga sasakyan. Kailangan ibabad natin up to 30 minutes bago natin iluto para matanggal ang anumang mga chemical o kung anumang mga usok o mga insekto na kumapit. So hugasan maigi, 3 banlaw. Ganun po ang ginagawa ko. Kulang na nga lang labhan kung sa damit. So ayan po mga kaibigan. So, tulad ng sinasabi ko, kapag may tanim kayo, meron kayong libreng aanihin at hindi nyo na kailangan bumili ng mga pangsahog-sahog. Kasi sa panahong ito, ang mga presyo at mga bilihin ay talagang taas ng taas. So, ayan na po mga kaibigan, naglaga na po tayo ng munggo. Bigyan ko kayo ng tips ng pagpalambot ng munggo. Ang ginagawa ko po ay kunting tubig lamang po para kumulo agad at the same time mabilis po siyang lumambot. Yung iba naman po ibinababad sa gabi bago matulog para pagising sa umaga doon iluluto. Pero medyo may ugat-ugat na po yan ng kunti kasi parang magiging toge na. Pero ako po, sa araw lang po, lalagyan ko lamang po ng 3 basong tubig at hugasan ng maigi. Hanggat may lumulutang, linisin nyo po, itapon nyo ng itapon ang tubig. Pero pag wala nang lumutang, ibig sabihin malinis na po yun. Okay na. So ayan naman po ang leftovers. Marami po tayong pwedeng isahog. Manok, baboy, or isda, or dilis, or dried fish, or bagoong. Marami po. So ito po, leftover namin ng pritong isda. Hihimayin lamang po natin para hindi po makasama yung tinik dahil mahirap po kung may mga bata. So ayan na po, inanda na po natin ang sahog, red onion at saka garlic. Alam niyo po pag nagluluto ako, dinadamihan ko po ng bawang kasi may mas maraming bawang para sa akin mas masarap. Pero pwede niyo rin pong lagyan ng kamatis, pero dahil sa ating panahon ngayon na mainit, madali po mapanis kapag may kamatis. Maliban na lang kung kakainin niyo agad-agad. Pero kung hanggang gabi ang ulam niyo na munggo, huwag nyo nang lagyan ng kamatis para hindi po siya mapanis. At maya't maya po iinitin nyo po yon. Kung sa umaga nyo niluto, pagdating ng hapon, initin nyo. Kung may natira pa po, bago matulog, initin nyo uli. So, hindi na kailangan ilagay sa ref. So, ayan na po, mabilis lumambot. Hindi po ba? Within 20 minutes, lumambot na yung munggo na kung tawagin ay labo kasi dalawang klase yan. Malabo, ibig sabihin malinaw yan. Ay malabo, ibig sabihin malapot. Yung malinaw naman po, hindi po siya malapot. Pero halos pareho lang, yun nga lang, mas mahal po ang malabo kung tawagin. So, ayan na po ang ating nahimay na isda na hindi ko alam kung tambakol o tulingan ito. Napakatigas kasi ng pagkaprito. Nabili lamang po namin to na ready-made na sa isang karinderya. So, pinangsahog ko na lamang po siya dahil masyadong matigas. So, igigisa na po natin mga kaibigan ang bawang, sibuyas, and then yung isda. At subalit mapapansin nyo, bago ang lahat, hindi ako magamit na ng mga background music kasi kung minsan kahit sinasabi nilang no copyright, kahit nagaling sa audio library, after a week nagkakaroon pa ng copyright. Kaya mas maganda wala na lang sound. Gumamit man ako yung mga waray-waray songs na lamang po dahil mga suki ko na po yun at saka yung mga awiting Bicol or awiting Bicolano. So ayan na po mga kaibigan. Para wala ng problema sa no copyright, wala na lamang pong background music. Kadalasan ay hangin na lang, ulan, o kaya mga ibon na umaawit. Yun na lang po ang inilalagay kong background. At least sure pa yun, no copyright. So, ayan po mga kaibigan, isosotin na natin. Medyo papula-pulahin natin ng konti para mabango.
At pagkatapos ilalagay na po natin ang hinimay na isda, pritong isda na tinanggalan ng tinik. Napakadali lamang po nito iluto. Ilang minuto lamang po, may ulam na tayo na it will take for 5 persons or 6 kasi ang munggo po umaalsa po. So napakabilis. Ayan na po mga kaibigan, habang hinahalo-halo. Muli inuulit ko, pwede nyo lagyan ng kamatis. At depende na rin po sa mga panlasa nyo kung anong gusto nyo ilagay ng mga seasoning or ingredients. Nasa sa inyo na po. So ayan na po ang ating pinakulong munggo na pinagsama-sama na po. Ang iginisa ko na po lahat, pati munggo, hinalo na. And then susunod ilalagay na natin ang malinis na alugbati na hinugasan ng ilang beses. Wala nang mikrobyo. So alam nyo po, pag naglagay na po kayo ng mga dahon, mabilis na lang po yan, 5 minutes. Pwede na po para hindi po malata. So ayan na po. Pagkulo po niyan, okay na. Pwede nang patayin at ready to eat na po yan mga kaibigan. So napakabilis po magluto mga kaibigan. Again, please don't forget to subscribe, like, and share. At maraming salamat sa mga nagko-comment. At pwede rin po kayong mag-suggest kung anong mga gusto nyo pang iluto na mga simple lamang po. Yung mga simpleng lutuin kasi yun po ang gusto kong iluto dito. Lahat po ng mga kunti lang ingredients, matipid, mura at simpleng pagkain ng mga Pinoy. So ayan na po. Ready to eat. Come on, join me mga kaibigan. Kain na po tayo. Napakasarap po nito. So, tulad ng sinabi ko, good for 5 to 6 persons na po ito. At malinamnam po siya dahil masarap ang alugbate. At tulad ng sinabi ko, marami po kayong pwedeng isahog ng mga dahon-dahon diyan. Pwede rin bunga ng ampalaya. So muli mga kaibigan, thank you for watching. Maraming salamat. Hanggang sa mga susunod natin mga vlogs. Marami po kayong makikita dito na mga binablog ko ng mga simpleng ulam, matipid, mura at talaga namang masustansya. At malaki ang pakinabang ng ating katawan dito. Sabi nga, good health benefits. Marami po tayong makukuha vitamina sa mga pagkain na simpleng ulam, simpleng mga lutuin, lalo na't mga gulay-gulay na nasa ating bahay kubo. Okay, mga kaibigan, maraming salamat. Bye-bye everyone at hanggang sa susunod. See you next time. Bye-bye. God bless.